start na po natin yung ating discussion para dito kay Tropical Storm Jenny na may international name na Koinu. It's a Japanese word meaning papi o tuta sa Tagalog. Okay. So update tayo kay Jenny. So kanina ang alas 10 na umaga, yung sentro niya ay nasa may layong 1,025 kilometers. Silangan niya ng Central Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro. At bugso na abot sa 80 kilometers per hour. So kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 35 kilometers per hour. So yung track o itong extension ni Jenny nagpapaulan na sa may ilang bahagi na sa may eastern part ng Southern Luzon at Visayas. So yung track o extension yun ni Jenny. Then ito naman yung forecast track natin para kay Jenny. Itong area na orange or yellow-orange na area, ito yung may mga malalakas na hangin, at least 39 kilometers per hour. At itong area enclosed na to, ito yung cone o kaya area of probability, ibig sabihin, posible sa area na to mapunta yung sentro netong si Bagyong Jenny. So inaasahan nga natin until Monday na posibleng kumilos itong si Jenny sa direksyong northwest and posibleng maging tropical storm by tomorrow. And then late Monday or Tuesday, possible na nasa typhoon category na nga itong si Jenny. And hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay maglandfall over extreme northern Luzon o di kaya sa may mainland Cagayan dahil nasa loob nga ito ng ating cone of probability. Ito naman yung mga nakalipas na bagyo na kahalintulad ng track nitong si Jenny. So yung pinakamalapit is itong si Tropical Storm Maring, 1992 siya, around September din, September 18 to 22. Ano ba yung inaasahan natin with regards sa mga malalakas na paulan? So, inaasahan nga natin posible yung mga malalakas na pagulan, Batanes and Babuyan Island by Tuesday or Wednesday. Ito nga si Jenny ay ine-enhance yung ating habagat, kaya posible na yung occasional rains sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas tomorrow. And also, hindi natin tinatanggal yung possibility na maglabas tayo ng weather advisory in the next hours o di kaya sa mga susunod na araw. Sa malalakas na hangin naman, sa kasalukuyan, wala pa tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte na ating bansa, pero posible na magtaas tayo ng signal sa may extreme northern Luzon by tomorrow or Monday. Then, hindi natin tinatanggal yung possibility ng mga pagbabago in case na magkaroon ng mga pagbabago sa forecast scenario. Sa malalakas na hangin naman, kagaya nga ng nabanggit natin kanina, wala tayong tropical cyclone wind signal, pero ine-enhance or pinapalakas nga niya itong ating habagat. Kaya for tomorrow, posible yung pabugso-bugsong malalakas na hangin sa may Palawan, Romblon, malaking bahagi ng Visayas at Dinagat Island. And by Monday, malaking bahagi ng Mimaropa at Visayas and also sa may Dinagat Island. Sa kasalukuyan din, wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa, pero hindi naman natin tinatanggal yung possibility sa mga susunod na araw na magkaroon tayo ng gale warning, lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon. And then, pinag-iingat din natin yung mga ating mga manlalayag and also yung may mga maliliit na sasakyang pandagat if ever magkaroon nga ng mga alon sa mga susunod na araw. At ayun naman po muna yung latest para kay Bagyong Jenny. Para sa update, i-visit na aming i-like at i-follow aming Facebook, Twitter account, DOST_Pag-asa. Pwede din mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong report, bisitahin na aming website, pag-asa.dost.gov.ph. Then, yun po muna yung latest para kay Bagyong Jenny. Veronica C. Torres, nag-ulat. Kung hindi po magbago ang kanyang pagtakbo, ito ay hindi direktang tatama ng kalupaan, bagamat ang mga island doon sa Batanes area or generally ito ang bagyong ito ay patungong Taiwan area kung hindi magbago ang kanyang direksyon. With Typhoon Jenny,
maapektuhan ba ang NCR at kalapit na provinces since sa dulo nito ng banda, since sa dulo ito ng banda. Okay. Maapektuhan daw po ba ang NCR at kalapit na provinces? And may additional question po siya, gaano daw po karami ang ulan at lakas ng hanging dala ni tropical cyclone Jenny? I-add ko lang na maliban sa iniasahan nating habagat, we expect pa rin yung mga afternoon thunderstorms over Metro Manila na magbibigay ng mga malalakas na pag-ulan bagamat mga short duration lang, but we expect yung mga afternoon thunderstorms, hindi lang Metro Manila but yung mga nearby areas, lalong na sa Luzon.